So, sabi ko po last Sunday, ang topic natin today is about maturity. Amen? Hindi po kasi nagkakalayo ang topic na yung dalawa. Humility and maturity. Amen? Doon sa opening statement ko po last Sunday, kung naalala po ninyo, many Christians do not experience maturity because they lack humility. Amen? Hindi po na-experience ng maraming Christian ang mag-mature sa pananampalataya dahil hindi po sila marunong magpakumbaba. Wala po sila nung trait na humility. Amen? So, every Christian, okay, kung may goal ka na mag-mature, the first step to maturity is humility. Kaya yun po yung una kong tinuro sa atin. Amen? Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, humility. Okay, ano sa Tagalog ang humility? Pagpapakumbaba. Humility is not a trait you learn. Amen ba? Humility, ito po ay isang ugali na sinasadya mong gawin. Amen? Ang humility, hindi po siya pinagpe-pray, Lord, i-humble mo ako. No. Amen? Humility is the thing you do yourself. You discover yourself to be humble. If my people who are called by my name will humble. Di ba? Kung may kondisyon. It's up to you. Sabi mo sa katabi mo, it's up to you to be humble or not. Nasa sayo po yun. Kung gusto mo magpakumbaba o hindi. Kung gusto mo makinig o hindi. Kung gusto mo magrebelde o sumunod. Amen. Amen, 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 ha? O, bitaw mo yung cellphone mo dyan. Okay, pag-usapan po natin yung maturity. Maturity is not success. It's Christ-likeness. Amen. That is what maturity looks like. Christ-likeness. Amen? At sa umaga pong ito, yan yung pagpupukusan po natin. For us to be mature, we must be Christ-like. Amen? Your standard or our standard of maturity is Jesus Christ. Not me. Not Pastora Amy. Not your leaders here at church. Our standard for maturity is our Lord and Savior, Jesus Christ. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo siya, gusto mo mag-mature? Alam nyo po, maraming mature sa edad. Pero hindi mature sa puso, hindi mature sa isip. Hello? Nag-50 ka na, nag-60 ka na, nag-70 ka na, nag-80 ka na, batang isip ka pa din. Hello? Sabi mo sa katabi mo, maturity is equal to Christ-likeness. In Philippians chapter 3, verse 14 hanggang 15, sabi po ni Apostle Paul, while he was in jail, nasa Roman jail po, he says to the church in Philippi, sabi niya, I press on. I press on. Sabihin nyo nga po, I press on. Ano po sa Tagalog yan? Nagsusumikap ako. Sabihin mo sa katabi mo, nagsusumikap ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, nagsusumikap ka ba? Because maturity po, kailangan niya ng intentionality. Kung gusto mo mag-mature, kailangan intentional kang mag-mature. Amen. Ano ibig sabihin ng intentional? Ginugusto mo, sinasadya mo. You pursue maturity. Amen ba? Kasi pag hindi mo pinursu yung maturity, mananatili kang batang isip, mananatili kang palamunin, alagain. Sino dito hanggang 40 years old, gusto pinapadede siya? Tinitimplahan ka pa rin ng gatas ng nanay o tatay mo.
Di ba? Papasok ka sa eskwelahan, magluluto pa ng almusal, yung 60 anyos mo, pagtitimplahan ka ng gatas ng 70 anyos mong tatay, kasi papasok ka sa trabaho. Tapos pinagalitan ka ng boss mo, magsusumbo ka sa nanay mo. Sabihin niyo po, maturity. I press on toward the goal to win the heavenly prize of the upward call of God in Christ Jesus. 15. All of us who are mature. Tingnan niyo po ito ha. All of us who are mature. Sino yung mature? Pursuing spiritual perfection. In other translation po, yung verse 15 na yan, perfect talaga yung nakasulat po dyan. Perfect. Pero, ang pinaka-context talaga ng word na perfect, pag tingnan nyo po sa Greek, meaning niya is maturity or mature. Hindi perfect. Kasi pag sinabing perfect, wala nang ano eh. Diba? Perfect ka na eh. Kompleto ka na. Wala ka nang kailangang i-pursue. So, the best translation is mature. Amen? So, mature people pursue spiritual perfection. They pursue. Amen? So, all of us who are mature should have this attitude. Amen? Dapat ganito tayo mag-isip. And if in any respect, you have a different attitude, tingnan mo nga sa mata yung katabi mo, may attitude ka ba? Diba? Sabi dyan eh, kung iba yung attitude mo, iyon din ay ipapaliwanag o ihahayag sa'yo ng Diyos. That too, God will make clear to you. Amen? Pag-usapan po natin what is the meaning of the word mature. Okay? In Greek, it means teleos. It means perfect. It means complete. It means full-grown adult. Amen. Sino na po dito yung mga adult na? Wala tumataas ang kamay, mga ayaw umamin. Sino yung mga adult na? Pag sinabi bang adult, ano po yun? May responsibilidad na. Amen? May accountability ka na. Nagdidesisyon ka na. Amen? So you are fully grown adult. May responsibilidad ka na sa sarili mo. May responsibilidad ka na sa pamilya mo. Amen? Amen? May ilaalagaan ka na, hindi ka na nagpapaalaga. Amen. So the root word of teleos is telos in Greek. What do telos mean? It means to set out to or for a definite point or goal. Okay, anong ibig sabihin yan? Pag pinagsama niyo po yung telos and teleos, yung full-grown adult, meron siyang definite goal for him or herself. Hello? Meron kang goal para sa sarili mo. Amen. Meron kang pangitain para sa sarili mo. At hindi lang para sa sarili mo, para sa mga tao sa paligid mo. Amen po ba? Ang totoo pong mature person, nangangarap para sa sarili niya at para sa pamilya niya. Amen ba? Hindi siya makasarili. Okay? So the goal of the upward call of God is not what some people think it is. Okay? Ano pong ibig sabihin? Ang akala po ng maraming tao pag sinabing upward call of God, ito yung bright shining lights. Nasa unahan ka, may spotlight ka, sikat ka. Hello? Okay? But the goal, the real goal of the upward call is not elevation, but imitation. Hello? Again, it's Christ-likeness. The goal of the upward call of God is imitation. Paggaya kay Jesus. Pagtulad sa Panginoong Hesus. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen ba? So what maturity is not? Pag-usapan po natin. Katulad po ng mga binanggit ko kanina, ang isip ng iba pag sinabing upward call, lalong-lalo na halimbawa sa ministry as a pastor, gusto mo na malaking church, maraming kongregasyon. Amen ba? Malaking tithes and offering. Hello? Amen? Malaking church building.
malawak na impluensya. Amen? Mga magagara at magagarbong title. Amen? Ministry positions. Assistant ako ni pastor. Dikit ako kay pastor. Huwag mo akong anahin, ha? Yung mga ganong bagay. That's not maturity. Meron po akong napakinggan. Di ba sabi nun? Yung mga tao na gustong yung posisyon ng pagiging pastor. Kaya hindi sa kanila binibigay yung pagiging pastor kasi gusto nila magpastor. Kasi ang pagpapastor po hindi siya ginugusto. Binibigay yan ng Panginoon eh. Pag ikaw ay isang tao na ginugusto mo magpastor, hindi mo talaga naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagpapastor. Amen ba? Mamaya makikita ninyo. So what attitude should a mature Christian have? Ano ba dapat ang attitude? Ano ba dapat ang ugali? Ano ba dapat ang mindset ng isang Kristiyanong nagmamature? Pero bago natin pag-usapan po muna natin yung buhay ni Pablo. Ano ba yung sinasabi ni Pablo pagdating sa maturity? Paul says that all of the mature believers should have this attitude. Okay? So, tingnan natin yung background ni Pablo pagdating sa maturity. Number 1, he was called to preach the gospel at Philippi. Okay? Nung siya po ay tinawag ng Panginoon doon sa Damasco, naging kabilang siya sa isang local church, and then at some point, naging faithful po siya doon sa gawain na yun sa local church na yun. Tinawag siya ngayon para mamahagi ng salita ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng mundo. So he was called to preach the gospel at Philippi. Naka-record po siya in Acts chapter 16 and verse 9. A vision appeared to Paul in the night. A man from the Roman province of Macedonia was standing and pleading with him, saying, "Come over to Macedonia and help us." So sa isang vision daw, maybe Paul was praying here. Sa isang vision, sa isang pangitain, nakita daw niya sa pangitain niya na mayroong isang lalaki from Macedonia. At ang Macedonia po ay isang lugar sa Philippi. Amen. Nakita niya doon sa vision, may tao daw na humihingi ng tulong. Pumunta ka dito sa Macedonia, tulungan mo kami. That is in a vision. Amen ba? Kayo po ba mayroong ganyang pangitain? May pangitain po ba kayong ganyan? Na merong burden sa heart po ninyo na may kailangan ng tulong doon sa ganung lugar? Ibig sabihin, tinawag ka talaga. O kaya napanaginipan mo na may kailangan doon sa lugar na yon, somewhere around Makati o kaya sa Cebu. No, may inimpress sa'yo si Lord na may kailangang i-minister doon sa lugar na yon. May nakakaranas ba sa inyong gano'n? Wala. O wala talaga magpapastor sa inyo. O kaya biglang may nagchat-chat sa inyo, humihingi ng payo. Nagulat ka, bakit sa akin humihingi ng payo? Hindi naman ako pastor. Sino nakakaranas nun? Ha? Diba may humingi sa inyo ng payo? Baka may calling ka. Amen? Amen ba? May calling ka. So doon naman nag-uumpisa yun yung calling eh. Yung burden. No, kailangan dito sa lugar na to na marinig si Jesus. Pero alam niyo po ba bago sinugo doon si Pablo, he was praying. Pagbasahin niyo po yung book of Acts, from the time that he was called, he was always at the prayer meeting. So dahil lagi siya sa prayer meeting po kasi, nagsasalita si Lord. Nagbibigay siya ng instruction sa prayer meeting. Amen ba? Ayan. So, during the prayer meeting, sabi doon sa Acts chapter 13, nagsalita daw ang Holy Spirit. Separate unto me, Saul and Barnabas. Sinabi ng Holy Spirit yun during a prayer meeting. Acts chapter 13. Habang sila'y nagpe-prayer and fasting, nangusap daw ang Holy Spirit. So, nalaman talaga ni Pablo, malinaw yung tawag sa kanya. Amen ba? Hindi mo pwedeng sabihin, tinawag ka na ikaw lang mag-isa. Hello? Kasi meron po akong kakilala
ng 3 days prayer and fasting, nagsimula na ng iglesia. Oo. Siya daw yung huling sugo. Anyway, ang calling po ay na co-confirm sa kapulungan ng mga mananampalataya. Amen ba? Nag-a-agree po yun, yung mga kapwa mo mananampalataya, habang kayo'y nananalangin at tinatanong ang Diyos ng kanyang kalooban. Amen? So he was called. Sabi mo sa katabi mo, tinawag siya. Okay? Number 2, tinawag siya, pero, hindi pala pero, tinawag siya at he suffered hard things at Philippi. Pag sinabi kasing calling sa iba, pagka naisip, uy, tinawag ako, magiging pastor ako, yes. Maglilid ako ng church, hallelujah. Kala nila, ganun lang yun, easy-easy lang. Pero si Pablo, nung tinawag siya, nakaranas po siya ng suffering. Nakulong po siya. Kasama niya po dyan, si Silas. Nakulong sila sa Philippian jail. Bakit? Nangaral sila eh. Nangaral sila. Sa iba, pagka sinabing may calling, uy, may calling, magpapastor na ako, tara. Hindi nyo alam yung nakakabit na suffering pagka mayroong calling. Okay? You will suffer hard things if you are really called. Acts chapter 16 verse 23 to 24, after striking them many times. Sino po yung pinalo? Si Pablo at si Silas. They strike them many times. They threw them into prison, commanding the jailer to guard them securely. Verse 24, he, having received such a strict command, threw them into the inner prison. Yung inner prison, yan po yung kaduluduluhan, kasulok-sulukan, yung pinakamadilim na parte ng kulungan po na yan. Okay? And fastened their feet in the stocks in an agonizing position. Hindi sila makarelax doon sa posisyon. Amen ba? Pero tinawag sila. Amen. They suffered hard things at Philippi. Ano pa? Pangatlo, the church in Philippi was very small. If you read the book of Acts chapter 16, nandoon yung first initial members ni Pablo sa Philippi. Si Lydia at kanyang sambahayan, tapos itong nagkulong sa kanya sa kulungan, yung Philippian jailer, tapos yung kanyang pamilya. Yun lang po yung miyembro niya sa Philippi. Hello? Ilan lang yun. Sabihin na natin, yung family ni Lydia, meron siyang asawa, may 3 anak, 5. Yung jailer, ganun din. Di 10. May 10 siyang membro, halimbawa, sa Philippi. Amen ba? Napakaliit po ng congregation ni Pablo sa Philippi. Pero hindi siya sumuko. Di ba? Kung ikaw si Pablo, hinampas-hampas ka na, kinulong ka pa, doon ka pa sa pinakasulok-sulukan na kulungan, magtutuloy ka pa rin ba mag-alaga? Magtutuloy ka pa rin ba na maglingkod kay Lord? Akala ko ba, tinawag mo ko, Lord, ba't ganito nararanasan ko? Amen ba? Pero bagamat maliit yung church sa Philippi, number 4, they were very generous. Amen? Mababasa niyo po yan sa Philippians chapter 4, verse 10 to 19. So for the sake of time, I will not read it. No, basahin niyo na lang po sa Bible. Okay. So my question to you, if you were to be in Paul's situation, would you call that an upward call of God? Kung ikaw si Pablo, tatanungin kita, kung ikaw si Pablo, yung mga naranasan mo na yon, tinawag ka, tapos ito'y naranasan mo, ang onti pa ng kongregasyon mo, do you think na yun yung upward call of God? Would you think na ito na yung calling? Pero sa panahon natin ngayon, pag sinabi mong calling, yung iba excited eh. No? Kasi nga, may spotlight. Magsasalita ka sa harapan, may microphone ka, nakikinig sa'yo yung mga tao. But behind the pulpit, outside of this pulpit, hindi nyo alam yung mga nararanasan ng taong tumatayo dito. Amen. So, my question again, what attitude
should a mature Christian have? In Philippians chapter 2 verse 5, sabi ni Pablo, have this same attitude in yourselves. Magkaroon kayo ng parehong ugali, which was in Christ Jesus. Amen. Magkaroon daw tayo ng ganitong kaisipan na tulad ng sa Panginoong Hesukristo. Look to Him as your example in selfless humility. Tumingin daw tayo sa Kanya bilang ating ehemplo, bilang ating halimbawa ng ng pagpapakumbaba. Amen. Sabi mo sa katabi mo, the attitude of Christ. Sabi mo sa katabi mo, the attitude of Christ. Okay. Number 1. Pakibasa nga po. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. Okay. Jesus made Himself. Ginawa niya ang sarili niya na walang reputasyon. Pinili niya na siya'y walang reputasyon. In Philippians chapter 2 verse 7a, He made Himself of no reputation. Anong ibig sabihin po nun? He was willing to be of no reputation. Kahit hindi mo siya tawaging Lord, kahit hindi mo siya tawaging God. Amen ba? Kaya nga sabi niya doon sa mga sumusunod sa Kanya, why do you call me Lord, Lord, and do not do the things I say? Amen? Huwag mo na lang siyang tawaging Lord kung hindi mo siya susundin. Amen? So, si Lord po, He was willing to be of no reputation. Actually po, pagka yung mga tao nagkakagulo na, di ba? Kasi sumusunod sa Kanya eh. Umiiwas siya sa maraming tao, ayaw niya magpakilala. Ayaw niyang maging sikat. Eh sa panahon natin ngayon, gusto maging sikat. Yung mga tao, tama ba? Tama? Gusto agad ng influensya. Si Lord hindi eh. Sinabi pa nga dyan doon sa isang pinalaya niya from a demon, sabi niya, wag mong sasabihin kahit kanino yung nangyari sa'yo. Sa pamilya mo lang. Hindi po nagpapasikat si Jesus. Kahit kanino. He made Himself of no reputation. Some people in the church today thinks about keeping a reputation. Amen ba? Some people, they want to keep their reputation. Kailangan ginagalang pa rin sila. I remember si Saul, si Haring Saul sa Old Testament, he wanted to keep his reputation before men, but not his reputation with God. He wanted to keep the men to look proud, no? To see him, maging proud yung mga tao sa kanya. Pero si Lord hindi na proud sa kanya. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Proud pa ba si Lord sa'yo? Pag ikaw lang mag-isa, proud ba si Lord sa'yo? Pag hindi ka nakatayo dito, proud pa rin ba sa'yo si Lord? Amen? Many people, they want other people to look at them with respect and high value. Amen ba? Ako po, hindi ako nagbarong para gumanda tingin nyo sa akin. No? Ang nasa isip ko lang kung bakit ako nagganto talaga, kasi August ngayon. No more, no less. Hindi po ako nagpapasikat, hindi ako nagpapapogi. Bagamat kanina, sinabihan ako ng pogi. Bumibili po ako ng almusal ng misis ko. Kasi masakit yung ngipin niya, kailangan niyang uminom ng antibiotic. No? Bumili ako ng almusal niya. Sabi doon sa bilihan ng almusal,
Ang pogi naman ng kliyente mo. Lagi na nga akong pupunta doon. Sabi nung isa, mukha kang Bombay, sir. Yung isa naman, ay, mestizo. Sabi, grabe naman. Diba? Pag inutusan kayo ng misis nyo, sumunod kayo kasi sasabihan kayong pogi. Amen ba? O, huwag kayong maiinis pag inutusan kayo ng asawa ninyo kasi pogi kayo. Presence of God inside. Amen ba? Amen ba? Biro mo, tinan nyo ha. Kung gusto ko lang, isipin yung reputasyon ko, hoy, nakabarong ako, pabibili mo ako ng almusal mo doon. Tingnan mo yung suot ko. Mukha ba akong utusan? Nakikita niyo po ibig ko sabihin. Nakabihis ako, tingnan mo nga, oh. Alam mo ba kung magkano yung sapatos ko? Hello? Tapos uutusan mo ako ng ganon? Hindi ko. Alam nyo, kahit sino mag-utos sa inyo sa akin, kung kinakailangan ako yung pumunta, gagawin ko yun. Amen po ba? Amen ba? Baka, yung iba kasi, Pastor, nakabihis na ako. Yung iba na lang. Jesus made himself of no reputation. Walang title. Hindi po nakatingin si Lord sa title po natin. Hindi nakatingin si Lord sa posisyon mo sa simbahan o posisyon mo sa kumpanya o kung saan man. Amen ba? Amen po ba? Sabi ng Luke chapter 16 verse 15, sabi niya sa mga Pharisees. Ano yung mga Pharisee? Mga religious leaders. Gusto sila yung laging ginagalang. Ang sabi ni Jesus sa kanila, you are the ones who declare yourselves just and upright in the sight of men. Kayo yung nagsasabi. Pinupuri niyo yung sarili ninyo. But God knows your hearts. Alam ng Diyos yung laman ng puso natin. Your thoughts, your desires, and your secrets. Your secrets. Your secrets. Your secrets. Hindi yung sekreto ng ibang tao. Your secrets. Sabi mo sa katabi mo, my secret. Sabi mo sa katabi mo, my secret. Sabi ni Lord, for that which is highly esteemed among men is detestable in the sight of God. Sa Tagalog po, kung ano daw yung pinahahalagahan ng mga tao ay, ano yung detestable? Kasuklam-suklam sa Diyos. Amen. Maaaring dito sa lupa, tinatanyag ka, papalakpakan sa iyo mga tao. Ang tanong, ang langit ba pumapalakpak sa iyo? Hello? Yung tatay mo ba na nasa langit, pinapalakpakan ka? Amen? Hindi po ibig sabihin na ako yung pastor, ako yung nandito sa harapan, pumapalakpak na yung langit. Kung hindi naman ako marunong maglinis ng CR. Amen ba? Mas papalakpakan ako ng Diyos kung hindi nakikita yung ginagawa ko. Nakikita niyo ako dito sa harapan eh. Amen? Pero yung hindi nyo nakikita na ginagawa ko dito sa simbahan, yun ang pinapalakpakan ng langit. At yun ang mas gusto ko. Amen ba? Yung maglinis dyan sa loob ng CR, magkuskus ng sahig, maglinis ng sahig, mas gusto ko po yun kasi hindi nyo nakikita yun eh. Amen ba? Yung iba gusto, nandiyan si pastor, tara. Mas gusto ko, ako lang mag-isa minsan eh. Amen? Gawin nyo rin po sa bahay. Wala yung tatay mo, wala yung nanay mo, nagkusa ka. Amen? Pumapalakpak sa'yo yung tatay mo sa langit. Amen ba? Yung pinagkainan, hinugasan mo bago dumating yung magulang mo, natutuwa sa'yo yung langit. Ginawa mo yung assignment mo, natutuwa sa iyo langit. Amen ba? Mga kabataan dyan.
Huwag lang sa church masipag. Sa bahay din. Hello? Number 2. So number 1 po, Jesus made himself of no reputation. Hindi mahalaga yung title sa kanya. Number 2, Jesus took the form of a servant. Philippians chapter 2 verse 7, taking the form of a bond servant. Amen. He took the form. Hindi po siya nag-anyo o hindi siya nagkatawang tao na ang suot-suot niya ay panghari. Pag binasa niyo po doon sa Isaiah chapter 52, I think in verse 13 to 14. No, pwede ba nating i-flash yun? Hindi ako nagkakamali. Sa Tagalog po 53 verse 2. Ayan. Ito po ay prophecy patungkol po kay Jesus. Okay? Sabi diyan, kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod gaya ng tanim na lumalago at nag-uugat sa tuyong lupa. Ito wala siyang kagandahan o katangiang makakaakit sa atin para siya ay lapitan. Pag tayo po, dinala ni Superbook nung time ni Jesus. Sino nanonood ng Superbook? Okay? Di ba yung dalawang magkapatid, saka si Gizmo, dinadala sa time nung Old Testament, saka nung time ni Jesus? Kung dadalhin po tayo ng Superbook doon sa time ni Jesus, hindi ka hahanga sa itsura niya. Hindi ka ma-attract sa damit, sa suot-suot niya. Kasi bakit? There's no beauty in Him para i-desire mo siya. No. Isa lang siyang simpleng Hudyo. Pag nakita mo, regular po siya na Hudyo. Amen ba? What made Him beautiful? What made Him beautiful? What made Jesus beautiful? Basahin niyo buong Isaiah 53. Yun. What made Jesus beautiful? Yung ginawa niya sa cross. Kahit na hindi siya kaakit-akit, kahit na maraming nagbaliwala sa Kanya, maraming nang iwan sa Kanya, what made Jesus beautiful? Nagpatuloy siya hanggang sa cross. Kahit yung mga tao, ayaw siyang sundin. Kinukutya siya. Amen ba? That made Jesus beautiful. So Jesus took the form of a servant. He served the will of the Father. He served His disciples. He served His mother and father. Nabasa niyo sa Bible? Luke chapter 2 verse 51, He was subject to them. Jesus was subject or was submitted to His parents, Joseph and Mary. Amen? He submitted to teachers of the law. Amen? So He submitted ultimately to the will of the Father. So as a servant, wala siyang, hindi nyo makita sa Bible na nagtanong siya, bakit nangyayari sa akin to? Diba? Amen ba? Yung isang alipin, hindi siya nagtatanong sa kanyang master na, bakit? Amen? Hindi ka nagbibigay ng terms sa amo mo kung kailan mo gagawin, paano mo gagawin yung pinapagawa niya sa'yo. Amen ba? Parang halimbawa, no? Sino pa pwede rito? Asa si Jello? Ay, halika dito, Jello. Halika. Halimbawa, si Jello. Utusan mo.
Hugas daw po plato. Uugas daw plato, di ba? O dahil ako'y alipin, no? Dahil ako'y alipin, sasabihin ko, sige po. Hindi ko sasabihin na, ako na naman. O kaya, mamaya na lang. O kaya, baso lang sa akin, ha? Nakikita niyo po? Ang isang alipin, hindi siya nagbibigay ng terms and conditions sa nagutos sa kanya. Nag-yes siya. Amen? Si Jesus ba nakita niya nagreklamo? You cannot say that you are a servant if you are still in charge. Ulitin ko po. Hindi mo masasabi na isa kang alipin kung ikaw pa rin yung nasusunod. Amen ba? Anong utos ni Lord? Love your enemies. Lord, pray for those who persecute you. Talaga? Forgive 70 times, 7 times. Hello? Pag may inutos ba sa'yo si Lord, sumusunod ka kagad? O, Lord, teka lang. Humble yourselves. Lord, mas matanda ako sa kanya, Lord. Lord, pastor ako, ba't ako magpapakumbaba? So, a servant does not ask its master questions. He just do what his master tells him to do. Amen. Amen po. Sabi po ni Richard Foster, you can tell whether you are becoming a servant by how you act when people treat you like one. Amen? Malalaman mo na ikaw ay nagiging servant na when people are treating you like a servant. Paano po yung pagtrato ng isang servant? Alam niyo po, nung kabataan namin, meron kaming kasama sa bahay. Matanda na talaga, 50, 60 na yata. No? Nag-uupo pa sa akin. Teenager lang ako noon. Opo. Amen po ba? Sino nakaranas may katulong sa bahay? Wala. Oh, di ba? Oh, mami na kayo. Kayo mahiya, grabe naman. Di ba? Kahit mas matanda yan sa'yo, dahil alipin niya sa bahay, hindi naman alipin, ano? In the context of servant, no? Dahil servant siya sa bahay, gumagalang siya sa'yo. Kasi hindi siya yung may-ari ng bahay, eh. Amen po ba? Kumbaga tayo po, mga Kristiyano, pinagkatiwala lang sa atin yung buhay natin dito. Amen? Kung ano yung meron ka, amen ba? Pinagkatiwala lang sa'yo, hindi sa'yo yan. Pero pag inari mong sa'yo yan, matututo kang magmayabang. Amen? Kasi aariin mong yung title mo, yung position mo. Alam niyo po ba, yung title, nakakabit po dyan, responsibility. Nakakabit po dyan, accountability. Amen? Pag nagkamali yung mga kasama mo, sa'yo sisinod, hindi sa kanila. Anong tawag po doon? Command responsibility. Amen ba? Sabi ni Lord, if any of you wants to be the greatest, he must be the slave of all. Amen ba? Amen po ba? Halimbawa si Jello, nauutosan siya dito, bumili ka ng tubig, ano pa mga pinapabili sa'yo? Plato, paper plates, mga tawag doon, yung mga utensils. Diba? Bumili ka sa labas. Amen ba? Amen po ba? Nauutosan siya. Pero pwede niya rin akong utusan. Pastor, pwede po ba makano doon? Pwede yun. Hello? Amen po ba? Katulad kanina. Oh. Ako yung bumili ng almusal kaysa yung iba yung utusan. Amen ba? Tanungin mo nga yung katabi, nauutosan ka ba?
Ano yung attitude mo pag ikaw yung naka-assign? Ano yung attitude mo pag ikaw yung na-appoint? Halimbawa, meron tayong mga cleaners na, ina-appoint na ni Kuya. Oh, baka, ben, si Alay, na ako na naman yung nilagay. Hello? Kahit po siya yung nag-assign, kung possible po, no, na makaabot siya doon bago pa yung time na sinabi na maglinis, nandito na siya. Kahapon nga po, anong oras tayo dumating? 5:30? Bago mag 5:30, mga ganun, nandito na si Kuya. Saka si June, wow. Yeah. Diba? Kahit sila yung nag-set ng cleaners, wala sila dun sa set ng maglilinis, pumunta pa rin sila para maglinis. Kamusta tayo pagka nauutusan? So Jesus looked like a servant. Some people don't want to look like a servant because of repetition. Diba? Halimbawa, nandito yung crush mo. Naka-assign ka maglinis. Ay, pastor, pwede ba? Next week na lang. Dito kasi yung crush ko eh. Hassle, no? Ano ba? Jahe. Yung iba naman sinasabi, mas matanda na ako sa'yo. Tanungin mo yung katabi mo, are you a servant? Are you a servant? Number 3, Jesus humbled himself. In Philippians chapter 2, verse 8a, being found in appearance as a man, he humbled himself. He humbled himself. Yung word po na he humbled in Greek po is tapay noo. Okay, tapay noo. Noo. Tapay noo. Ang ibig sabihin ng tapay noo is to be ranked below others. To be ranked below others. It means to bring down one's pride. Amen. Amen. To have a modest opinion of yourself. It means to behave in an assuming manner. Amen. Anong ibig sabihin po nun? Hindi ka asyumero, hindi ka asyumera. Okay? Amen ba? Marami po kasi, kaya alam niyo po ba na maraming, ito hindi naman, wala dito nun, wala dito nito, na merong mga churches na kaya dikit ng dikit kay pastor. Kasi ina-assume nila kapag madikit siya kay pastor, mabilis yung kanyang promotion sa ministry. Amen ba? Yung iba, ang sipag-sipag, lahat ng gawain na atenan para mapansin siya ni pastor. Wala pong masama na mag-asam ng position sa ministry. Basta ang purpose mo at ang motive mo ay maglingkod. Amen? Motive matters. Hindi ka po pwedeng dalhin ni Lord sa isang mataas na posisyon kung yung posisyon na yon ay magdadala sa'yo para ikaw ay maging prideful. Natapakan mo na yung ibang tao dahil doon sa posisyon na yon. Amen ba? Kaya hindi ka dinadala ni Lord doon. Because in your heart, you want to get to that position to be ahead of others, not to lift others. Amen po ba? When Jesus Christ went to heaven, ang sabi ng Ephesians chapter 4, He led captivity captives. Yung mga naka-bound, yung mga nakakulong, yung mga nakagapos, pinalaya niya. Amen ba? Amen po ba? Hindi niya iniwan yung mga walang pag-asa. Inangat niya sila. Amen ba? Sino yung unang pinuntahan ni Lord? Hindi yung mga mayayaman. Hindi yung mga sikat. Sino unang pinuntahan ni Lord sa Bible? Pag binasa niyo po sa Bible, yung mga nasa dilim, yung mga mahihirap, yung mga outcast, yung mga may sakit,
Amen? Amen ba? Yung mga mababaho, amuyin mo nga yung katabi mo. So he humbled himself. He humbled himself. Amen? Spiritual maturity is not reached by the passing of years, but by obedience to the will of God. Sabi po yan ni Oswald Chambers. Hindi ibig sabihin mas matanda ka na, matured ka na. Ang tanong po dyan, are you obeying the will of God? Kasi obeying means humbling. May mga bagay po na mahirap sundin. Yung mga kalooban ni Lord, may mga bagay dyan na mahirap sundin eh. Tama ba? Parang cringe sa'yo na sundin yung bagay na yon. Ibig lang sabihin nun, may pride pa sa puso mo. Amen ba? It's hard to humble yourself when you think you are right. Pag lagi mong iniisip na lagi kang tama, mahirap po maging humble. It's hard to humble yourself when you think that the other person should humble first. Laging mong inaantay na yung ibang tao ang dapat mag-sorry sa'yo. It's hard to humble yourself when you are older in age. It's hard to humble yourself when you are selective on people you want to submit yourself to. Amen. Ano pong ibig sabihin nun? Selective. Ano ibig sabihin? Namimili ka lang ng taong nire-respeto mo. Namimili ka lang ng taong igagalang mo. Halimbawa ako dito, pastor. Amen ba? Amen po ba? Hindi ko po sinasabi na irespeto nyo ako, pero binibigay ng marami sa inyo, nire-respeto nyo ako. Pero I have my other half. Halika dito, Mrs. Halika dito. Diba? Ang sabi ng Bible, and the two shall become one flesh. Pag ako nire-respeto nyo, ginagalang na nyo, yung asawa ko hindi, sa tingin nyo ginagalang nyo yung buong pagkatao ko? No. So when you respect me, you should also respect my wife. Kasi isa na lang kami. Amen po ba? Kung tinatrato nyo ako na may paggalang, dapat the same treatment yung binibigay nyo sa asawa ko. Kasi isa lang kami. Entiendes? Entiendes? Amen ba? Again, I do not seek your respect. Hindi ko pinipilit na irespeto nyo ako. Pero if you are willing to give that, praise the Lord. Amen ba? But, make sure that you are loving and respecting my wife too. Because we are one. Amen? Amen ba? Di ba gano'n naman sa mag-asawa? Pag nasaktan siya, masasaktan din ako. Amen? O ba? Malinaw po ba tayo? No? So, gano'n po siya. Okay? I hope you understand, my brothers and my sisters. It's hard to humble yourself when you are selective. No, halimbawa, yung mga ministry leaders nga, kayo dito sa harapan. Lahat ng ministry leaders. Lahat po ng ministry leaders, punta dito sa harapan. Sige po. Halika dito, Mrs. Po kayo sa harapan namin ni Mrs. Lahat ng ministry leaders. Kasama po si John dyan, ha? Sige po, dito kayo sa harapan. Sige, takpan nyo ako. Takpan nyo kami. Dito sa harapan. Yan. Okay po. So, with me and my wife's discretion, we have appointed these people, kasama po si John, we have appointed these people
to lead different ministries. Amen? Okay. Yung mga ministry na hawak nila, kami yung nag-appoint, kami nag-select sa kanila to lead those ministries. So, those ministries, okay, yung mga people under their leadership, pagka dinisrespect nyo sila doon, you are disrespecting us. Amen ba? Malinaw po ba? Okay? So yung instruction na binigay po nila, pag hindi nyo sinunod, kami yung hindi nyo rin sinusunod. That's what you call command responsibility. Amen? Kumbaga, pagka inutos nila, parang kami na din po yung nag-utos nun. Kami na yung nagbigay ng instruction. So pag nagbigay sila ng instruction, the way na kung kami yung magbigay ng instruction, dapat ganun nyo rin tanggapin yung instruction na galing sa kanila. Malinaw po ba? Ganun lang siya kadali. Tinuturo ko po yan sa discipleship mamayang hapon yung metron, kung gusto nyo mas malaman pa. Okay? Ganun din naman sa kanila. May instructions kami sa kanila. Okay? We are still in the position to instruct them, to rebuke them, or to correct them. Amen po ba? Paano kung si Mrs. lang yung magko-correct sa kanila? Susunod ba kayo? Susunod ba kayo, mga leaders? Paano kung siya lang yung magbibigay ng instruction? Susunod ba kayo? Diba? Because we are one. Okay? Maraming salamat po sa inyo. God bless. Pakabalik po kayo sa inyong upuan. So, nililinaw po natin. Amen? Nilalagyan natin ng structure yung ministry para malinaw po ang trabaho ng isa't isa. But, ganito, ulitin ko po, not because we are in a position, not because we are in a certain position, meron na po tayong karapatan na mangmata. Amen? Manapak ng ibang tao, no? Amen. Sabi ni Pedro, not as being lords over them, but being an example. Kaya yung mga leaders, yung mga tumayo kanina, bago po kayong magbigay ng instruction sa iba, kayo muna yung sumunod dun sa instruction na yun. Amen? Halimbawa, meron kayong call time. Dapat kayo yung nauuna dun sa call time na yun. Amen? Be an example. Amen? Balik tayo. It's hard to humble yourself when you don't have a flourishing. Sabi niyo flourishing. A flourishing personal relationship with Jesus Christ. Yan pinakamahalaga. Yan po ang pinakamahalaga. Kasi lagi kang magiging mainitin ng ulo, magiging kang, ang tawag dito, irritable pag wala kang flourishing personal relationship with Jesus Christ. Hello? Sino dito yung laging irritable? Mag-devotion ka. Mag-pray ka. Mag-worship ka. The true test of spiritual maturity is not how much you know, but how much you resemble Christ. Sabi ni A.W. Tozer. Amen? Hindi dahil marami kang alam, kundi dahil kamukha mo si Kristo. Number 4, Jesus obeyed until death on the cross. Saan nagsimula yung maturity? Saan nagsimula yung ministry? Making yourself of no reputation. Amen? You make yourself of no reputation and you make yourself a servant and you humble yourself and then what? You face the cross. Hindi spotlight. You face the cross. That's maturity. You are willing to be a servant, to be a slave, to be humble, to face the cross. Amen po ba? The upward call of God is Christ-likeness. True ministry leads you to the cross. True ministry leads you to the cross. Pag-usapan po natin, what does the cross means?
Para sa iyo, kapatid, ano yung sabihin ng cross? Yun ba yung tinatali mo lang sa leeg mo bilang display? No. The cross means self-denial. Amen. Self-denial. Itatanggi mo yung gusto ng sarili mo. Yung gusto ng laman mo. That is what cross means. Cross means persecutions. Sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, sa pag-obey mo sa Kanya, sa pag-humble mo. Amen? Ano yung magiging attitude mo pagka humarap ka sa mga persecutions? Ano ba yung persecutions? Mga pagpapahirap. Mga pang-aalipusta. Ano pa? Disrespect. Amen? Cross means being understood by many. Amen? Being misunderstood by many. Amen po ba? Ganyan si Lord eh. He was misunderstood by many people. Willing ka ba na ma-misunderstood ng maraming tao? For in following the will of the Father? Number 4, the cross means bearing others people's burdens. But not only that. Hindi mo lang papasanin yung pasanin ng ibang tao. Ang kasunod dyan, even when those people are the same people who hurt you the most. The cross. Do you understand? Do you understand? You are helping people, the same people who are berating you. Amen? The same people na galit sa'yo. Amen ba? The same people na walang respeto sa'yo. The same people na binabadmouth ka sa ibang tao. The same people na masama yung sinasabi patungkol sa'yo sa harapan ng ibang tao. And you still help them. You rescue them. Kaya niyo po bang gawin niyo? Inutangan ka, hindi ka binayaran. Nung lumapit sa'yo, tinulungan mo pa din. Amen? Inonse ka. Nung lumapit, tinulungan mo pa din. The cross means keeping on going despite people leaving you. Go ka pa din. Kahit yung ibang tao na dati kasama mo, biglang iniwan ka. Wala man lang pasabi. Jesus with His 12 disciples for 3.5 years kasama niya. And yet, nung papunta na siya sa cross, yung isa nagtraidor, yung 10 nagsikalasan. Sinong natira? Si Juan. And Jesus, tumuloy pa rin siya doon sa cross. Sabi ko, tumuloy pa rin siya sa cross. Kahit isa na lang yung disciple na sumusunod sa Kanya. Kahit isa na lang yung sumusunod sa Kanya. Kahit isa na lang yung naniniwala sa Kanya, tumuloy pa din siya. Kahit iniwan na siya ng lahat, pinag-investa niya ng time, ininvesta niya ng buhay. Amen? Ininvesta niya ng pag-aalaga, pag-aaruga, pangungumusta, iniwan pa rin siya. Isa lang yung natira. Tumuloy pa din siya. Bakit? Kasi, I am willing to face the cross. The cross means forgiving while they are still hurting you. Father, forgive them, for they do not know what they do. Yung mga sundalo, habang hinahampas yung martilyo doon sa pako na nakatutok doon sa kamay ni Jesus, anong ginagawa ni Jesus? Ama, patawarin mo sila. Habang nararamdaman niya yung sakit sa kanyang mga palad at sakit sa kanyang mga paa, nananalangin siya, forgive them. Amen ba? Amen po ba?
You know how many times I ask for forgiveness for people who hurt me? Kahit na, alam niyo po ba, kung ano na lang kulang na lang pangalanan po ako. Kulang na lang po pangalanan ako. Pero I still, Lord, patawarin mo sila. Hindi nila alam yung sinasabi nila. Hindi nila alam yung ginagawa nila. You know how many times my wife cried to me? How many times na sinabi niya sa akin, bakit ganito? Nagkulang ba ako? Kasi hindi naman niya masasabi sa inyo, sa akin niya sinasabi. Bakit ganito? Sabi ko sa kanya, pag-pray mo lang. Amen? The cross means praying for people while they say bad things about you. Biro nyo yung dalawang katabi ni Jesus na magnanakaw sa cross. Minumura po siya. Minumura siya. Minumura siya. But, yung isang magnanakaw na sa tabi niya, biglang nagkaroon ng realization. Teka, ako nakapako dahil may kasalanan ako. Siya wala eh. Sabi niya ngayon kay Jesus, Lord, alalahanin mo ako pagdating mo ko sa kaharian mo. Diba? In-acknowledge niya. Earlier, minumura mo siya. Pero ngayon, ina-acknowledge mo na siya. Wala na siyang ginawang tama. Wala pa siyang ginagawang tama. Ang sagot sa kanya ni Jesus, today, habang nakapako si Jesus, today, you will be with me in paradise. Kanina lang minumura siya nun. Paano kung may taong ganun sa inyo? Nakita niyo sa Facebook, may post tungkol sa inyo. Kayo pa yung lalapit. Halika, kain tayo. Punta tayo ng Jollibee, libre kita. Kaya niyo ba yon? Kaya niyo ba yon? Basta kami mag-asawa, nagpapamakdo kami, nagpapa-Jerry's Grill kami. Joke lang. The cross means submitting and surrendering your life to God. Ibig sabihin ng submit and surrender, wala nang matitira na gusto mo. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I. It's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life that I now live, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Kung nauunawaan mo po kapatid kung gaano ka kamahal ni Kristo, kung ano yung binayaran niya para lang mapunta ka sa langit at hindi sa impyerno, hindi mo napipiliing mabuhay para sa sarili mo. Mabubuhay ka na para sa Kanya. Kahit ang kapalit po nun ay iwanan ka ng maraming tao. Kahit kapalit nun ay mga sakit, mga kahirapan, suffering. Kasi obeying Jesus and following Jesus is worth more. Ulitin ko po, following Jesus is worth more than all the fame. Alam niyo po sa pagiging pastor, marami pong trials. Sasabi ko po sa inyo. Maraming trials, maraming pagsubok, maraming testing sa pagpapastor. Nung kami po, 2019, okay? 2019, nandun po kami sa former church. Mayroong isang malaking gawain and I was one of the speaker there. First speaker. Ano bang araw yon? Friday ba yon o Saturday? Basta nalimutan ko na. Ang ano nun, fire conference. So marami po yun. So yung main church, yung mga daughter church, meron pang ibang galing sa mga ibang churches. So malaking gawain po siya. So isa po ako sa speaker, unang speaker. The night before the conference, nag-away kami mag-asawa. Nag-away kami. Talagang ano ba yung away natin? No? Grabe yung away natin nun eh. No?
Talagang may nabasag. Oo. Ay, pastor, ganyan ka pala. Oo, noon. Pag nagalit po kasi ako talaga, gusto ko may nababasag ako. O ganun yung away namin. The night before the conference, nag-away kami. During the conference, sabi, nung day ng conference, ayaw ko nang pumunta sa conference. Kasi nag-away kami. Hindi kami nagpapansinan. Pero kasalanan ko eh. Diba? Kasalanan ko kung bakit kami nag-away. Nung conference, tumuloy pa rin kami. Ang hirap po na nakatayo sa harapan, mag-encourage ka ng mga tao. As ang tema pa, fire conference. Fire. The fire of God. Yun yung topic. Sabi ko, paano ako mag-i-impart ng fire? Samantalang ako, in fire yung aming relationship. In shambles. In ashes. Diba? Abo yung relationship namin. Paano ako mag-i-impart ng fire? Eh, ganun yung nangyayari sa bahay. Ganun yung nangyayari sa relationship namin mag-asawa. Paano ako mag-i-impart ng fire nung araw na yon? Naalala ko, hindi nga pala ako yung mag-i-impart si Lord. I still stood there. At ganun pa rin yung nararamdaman ko. Tumayo pa rin ako. Pero ganun pa rin nararamdaman ko. Hindi ko na-feel na yung puspos na puspos ako. Hindi, nararamdaman ko yung galit, yung tampo, yung hinanakit, yung mga binitawang salita ng gabi. Yun ang nasa isip ko habang nagsasalita ako, pero I still stood. I still showed up. I stood up. Even when ganun yung nangyayari sa aming mag-asawa. Amen ba? Another. Pinaparinggan ako sa church. Sa pulpit. Kulang na lang po pangalan ko. Ako yung nag-ooperate sa computer. Pinaparinggan ako habang preaching. Nakaupo ako sa computer. Nakaharap ako sa pulpit. Ayokong ilabas yung luha ko kasi makikita ng ibang membro. Alam nila na ako yung pinag-uusapan. Alam nila ako yung pinariringgan doon sa pulpit. Rebelde. Kulang na lang po pangalan ko. Mangilid-gilid na yung luha ko doon sa computer. Ako yung pinariringgan eh. Alam ko, ako eh. Ilang Sunday na ako yung topic. Yung asawa ko hindi na nag-church kasi ayaw niya makita eh. Personal. Yung pag-attack sa akin. I still showed up. May afternoon service pagkatapos nun, I still showed up. Madali ba magpastor? Madali ba maglingkod kay Lord? Anong sabi ni Lord? Yung isa sa mga kasama niya na kumakain sa hapagkainan, yung nagtraidor sa kanya. Amen ba? But Jesus still served until the point of death on the cross. Because He was mature enough to see beyond the hurts, to see beyond the pains, to see beyond the treachery, to see beyond every abandonment. He was mature enough to think that the will of God, obeying the will of God, is more satisfying. Amen. Than all the things and all the people in this world. What if, my question to you, my brothers and sisters, what if ikaw na lang sa family mo, sa bahay ninyo, yung sumusunod kay Lord? Yung mga kasama mo sa bahay, ang hirap, nahihirapan ka, papagod ka. What if ganun yung sitwasyon nyo sa bahay? Will you still continue? Will you still continue? Jesus, in the book of John, inaasar pa siya ng mga kapatid niya. Hindi naniniwala yung mga kapatid niya na siya yung Messiah. Until nabuhay siya muli mula sa mga patay. Pero mo, all throughout his life, pinamalas niya lahat, hindi pa rin naniwala sa kanya mga kapatid niya. Paano kung hanggang mamatay ka, walang naniwala sa mga kamag-anak mo? Magpapatuloy ka ba? Magtatapat ka ba?
Maturity means having the same mind which is in Christ Jesus. Amen? Sabi po ni Charles Spurgeon, gusto ko pong meditate nyo to. There are no crown wearers in heaven who were not cross bearers on earth. Amen ba? Amen ba? Lahat tayo gusto mapunta ng langit, yes. But are you willing to take up the cross daily and follow Him? Because you cannot follow Jesus without being a cross bearer. Ano yung sabihin ng cross? Yung mga nilatag ko po sa inyo kanina. And I will end with this verse, Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. And His gifts to the church were varied, and He Himself appointed some as apostles, prophets, some evangelists, and some pastors and teachers to shepherd and guide and instruct. And He did this to fully equip and perfect. Tingnan nyo ha. Nagbigay daw si Jesus Christ ng mga apostol, propeta, evangelista, pastor at guro sa church. Para ano? Mag-mature yung church. Amen? Sino po yung pastor ninyo? Amen? So binigay po sa inyo yung mga pastor ninyo para i-shepherd kayo, i-guide kayo at instruct kayo. Para ano? For you to be perfect. Yung perfect po na yon, it means maturity. Para mag-mature kayo. For works of service, to build up the body of Christ until we all reach oneness in the faith and in the knowledge of the Son of God, growing spiritually to become a mature believer, reaching to the measure of the fullness of Christ. Okay? 6 na bagay na iiwan ko po sa inyo how to grow in maturity. Number 1, embrace the process. Sabihin niyo po, process. The process of becoming Christ-like. Tingnan niyo po lagi yung buhay ni Kristo. Number 2, stay faithful even in small assignments. Yung mga inassign sa inyo na gagawin kahit akala ninyo, ba't ganito lang? Gusto ko dun sa harapan eh. No. You stay faithful in small assignments. Number 3, humble yourself daily. Kulang ng Y. Humble yourself daily even when you feel right. Number 4, practice obedience even when it's inconvenient or painful. Biro mo, nagpa-flash ako ng verse nung time na yon. Tapos yung verse papuntang atake sa akin. Diba? Number 5, let go of your reputation. Number 6, press toward the cross, not the crowd. Tayo pong lahat ay tumayo. Hindi ko po alam yung mga pinagdadaanan ninyo. I don't know what you're going through right now. But God wants every one of us to develop maturity, spiritual maturity. It begins in humility. If you want to be humble, if you want to be mature, if you want to grow mature in the faith, you have to be humble. Amen. Let's rise in prayer. I will ask some of you. Okay. Kung hindi nyo po kayang gawin, hindi ko po kayo pipilitin. Kung alam po ninyo sa sarili nyo na kailangan nyo mag-sorry sa isang tao, mag-sorry po kayo right now. If you know in your heart, you have to approach a person or people na you have to be reconciled with, approach them now.
Approach them now. May na-disrespect kayo. May nalagpasan kayo. May hindi kayo nabuksang chat o pinili nyo hindi buksan yung chat. May yung tao na yun, matagal ka nang pinagpe-pray, matagal ka nang niyaya sa church. Tapos ngayon, pumunta ka ng church, magpasalamat ka sa kanya. Yakapin mo siya, magpasalamat ka sa kanya. Kasi alam niya, kaya kanya niyaya sa church kasi gusto kanya mapunta sa langit. Gusto niya makilala mo si Jesus Christ. Puntahan mo yung tao na yun. Yakapin mo, magpasalamat ka sa kanya. May tao na lagi kang kinakamusta. Puntahan mo yung tao na yun. Ba't wala pong gumagalaw sa inyo? Hanapin niyo yung tao na lagi nangangamusta sa inyo. Magpasalamat kayo sa kanila. Hanapin niyo yung mga tao. Sige po, ikot kayo. Huwag kayong mahiya. Hindi, okay na ako.